Hi, magandang umaga po. Ang pag-uusapan natin ngayon yung word na droplet at saka airborne. Ito po kasi kung paano na ipapasa yung mikrobyo sa iba't ibang mga tao. Medyo nalilito ako dun sa droplet at saka sa airborne. Kaya wag niyo pong gawing absolute itong itong aking mga sinasabi. Imbes gawin nyo lang po itong guide tapos mag-research din po kayo. Kasi pwede akong magkamali sa mga sasabihin ko. Kasi nalilito din po ako. Pagka sinabi po kasing droplet at airborne, ito yung paraan kung paano maipapasa yung mikrobyo sa iba't ibang tao. Generally speaking, kapag ka droplet, mas malaki yung particle. Pagka naman airborne, mas maliit. Ano ba yung mga example ng mga sakit na naipapasa sa droplet spread? Pertussis, influenza, mga meningitis, tapos pneumonia. Pagka naman po airborne, measles, tuberculosis, tsaka yung sa bulutong. So yung airborne po kasi, yun yung way ng pag-transmit. Pero yung particle, yun ang tawag dun aerosol. Aerosol, tsaka airborne. Minsan pinagpapalit-palit din po yung aerosol, tsaka airborne. Imagine nyo po yung aerosol, halimbawa may nagsisiga dun sa kabilang block sa inyong lugar. Tapos naamoy mo yung usok. Yun yung example ng aerosol or airborne. Halimbawa naman may naninigarilyo malayo. Malayo yung naninigarilyo. Pero naaamoy mo pa rin yung usok. Yun ay isang example ng airborne or aerosol transmission, di po ba? Ganon yung mga bacteria o virus. Pag si dami-damang halimbawa sa umaga nakita mo yung sinag ng araw, no? Tapos may mga lumilipad na maliliit. Para siyang aerosol. Ano? Naalala ko dati nung medical student ako, pumasok ako sa isang mall. Shangri-La yata yun. No? Dire-diretso akong pumasok. Walang ticket, wala akong binayaran. Yung nakaupo ako doon sa sinihan, nakalabas ako sa sinihan, di ako nagbayad. Parang ganun yung aerosol or airborne. Basta ka na lang pumasok. Dire-diretso. Hindi kagaya sa droplet. Yung droplet po kasi, imagine niyo yung droplet, yung parang bola ng tennis. Table tennis. Tapos yung airborne naman, yung parang dust lang. Ganun. Ganun ang difference nila. So pagka droplet, around 3 to 6 feet, lumayo ka. Ano naman sinabi ko kanina? Droplet, pertussis, influenza, mga meningitis, tsaka pneumonia. So, pwede silang mapunta sa mata mo, sa bibig, sa ilong. Hindi kagaya ng airborne. Airborne, dire-diretso, papunta sa baga. Kaya kapag ka airborne, ang ginagamit dapat doon, N95. So, kapag ka tuberculosis at ordinary mask, papasok pa rin yun. Kung ordinary lang, dapat N95, di ba? Kaso, ang hirap huminga pag N95. Pag mga droplet, pwede yung ordinary mask. Ano pa bang sasabihin natin sa topic na ito? Sana ay lumiwanag at hindi lalong gumulo. Gawin nyo lang po itong guide. Pwede po kayong mag-research din sa difference ng dalawa. Yun na lang po muna. Thank you po. Good morning.